nga po ba yung saklaw nitong 2016 Arbitral Award? Well, yung saklaw po ng award ay una, yung legality o validity, no? Nung claim ng China dun sa buong 9-dash line, o ngayon 10-dash line na siya, di ba? Na alaman natin doon na invalid po yan, walang visa, no? Walang basihan. Yung pong pagdating doon sa Kalayaan Island Group, ang nasabi lang po dyan ay yung tinatawag na status ng features, no? Yung anong epekto niya. No? Kung siya ay mayroong territorial sea, exclusive economic zone, continental shelf, bali po ano yung maritime zones na meron siya. At napagalaman doon na ang meron lang siya ay yung territorial sea. No? Pero hindi sinabi nung judgment kung kanino yung mga isla na yon. No? Unresolved po yan. So, kumbaga, status quo pa rin. Tapos, ang iba pang napagalaman doon ay dahil na hanggang 12 nautical miles lang ang kayang generate itong mga isla na to, ibig sabihin, sa labas nun, ay ang status ng katubigan ay sa karamihan ay either exclusive economic zone ng Pilipinas o kaya ay high seas, no, na walang mayari. At yun po ang ating pinangahawakan para sabihin na ang China walang karapatan na angkinin ang katubigan dyan. No? Bagamat yung issue sa mga isla, kung sino may-ari nun, ay hindi pa rin nare-resolva. So, okay. Attorney Jay, malinaw. Kasama po yung Kalayaan Group of Islands dun sa sinasabi ninyo na hindi sinama sa arbitral ruling kung sino ang nagmamay-ari ng mga isla. Opo. So, kung hindi po ito na-desisyon na ng arbitral ruling, ang ibig sabihin po nito, tayo po ba ay walang rights o karapatan doon sa Kalayaan Group of Islands? Hindi rin po, no? Dahil na hindi resolved kung sino ang may-ari dyan. Oo. Ibig sabihin, current status ng mga isla, yung kung sinong anong pwedeng gawin, etc., ay parang hindi yun na-touch, no? Kaya mahalaga na para sa Pilipinas ay ipagpatuloy ang pag-assert na sa atin yan. No? Kasi hindi pa na-resolve yung issue ng sovereignty doon sa isla. No? So, pag nagbago tayo ng posisyon, kaya nung sinabi nga pag sinunod natin yung sinabi ni Senator Marcoleta, di parang give up natin kung ano yung ipinaglalaban natin. Okay, naiintindihan po natin yan. Pero Attorney Jay, paano po kaya iyon? Para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin, paano nga po ba napunta sa pamamahala ng Pilipinas? Kasi there's a government, yun din ang sinasabi ni Senator Panfilo Lacson, may existing government dyan sa Kalayaan Group of Islands, may pondo na ibinibigay ang gobyerno para dyan. Paano po ba yun napunta sa Pilipinas in the first place? Para lang po mas malinaw. Well, basically, tayo po ang tumao dyan at kapag-establish na ng functioning na local government doon sa area at ginawa natin siyang parte ng Palawan. No? So, makatotohanan po yun. Walang ibang nakagawa nun. No? And in fact, lahat ng ibang claimants nahuli na no? Sa paggawa nun. Tayong nauna. Okay, At simula nga nung 1970, talagang nandun na yung Kalayaan Island Municipality. No? So, doon pa lang, pinapakita na yung lugar na yon ay talagang napasa atin na. Oo. So, anong taon po yan? Yan ba yung binabanggit dito ni Senator Ping doon po sa kanyang tweet na res nullius o terra nullius sa international law? Ano po ba iyon? Well, yun po kasi ang posisyon ng ating pamahalaan noon pa ay yung mga isla na yan ay naging terra nullius, no? Ibig sabihin open for occupation and acquisition, no? Pwede siyang angkinin at ariin, ng ibang bansa, no? At dahil terra nullius yung status ng mga isla, kung sino maun makapag-establish na, makapaglagay ng tao dyan, maka-establish ng sovereignty dyan, sa kanya mapupunta yun. So yun po talagang posisyon. Dahil tayo ngayong nauna, no, di sa atin yan. Anong taon po ito napunta sa Pilipinas, itong Kalayaan Group of Islands? Kailan tayo nagsimula na magkaroon na ng gobyerno dyan at ng mga tao dyan? Nagkaroon po ng press conference ang gobyerno noong
July 10, 1971 na inanunsyo nga na napasa atin na yan. We have established our sovereignty over the Calayan Island.